Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabisnes. God bless sa ating lahat. Hi po mga ka-business, mga kapapi. Welcome back to my YouTube channel. So, welcome back. I'm back. Panibagong reaction video natin po dito sa Ka-Business Official, dito sa ating pinuno. So, kung bago pa lang kayo dito sa aking munting bahay, sa aking munting channel, baka po pwedeng pakiclick ng subscribe button dyan at pindot na rin ng notification bell para updated kayo sa lahat ng aking reaction video dito sa aking YouTube channel. By the way po, maraming salamat sa aking mga new subscriber. I do appreciate and nagpapasalamat po ako sa inyo ng taos puso. Maraming salamat sa pagtiwala po ninyo. So, panibagong reaction video po natin dito kay Kuya Bong. Si Kuya Bong po sa aking mga bagong subscriber, ito po yung dating inaalagaan, dating tinulungan ni Ka-Business Official, Ka-Business Family, tinuring isang anak. Ngayon po ay may nagpanggap na babae na nagkagusto. Yun na po, pumunta na doon na po yung tumira sa kanila. So, itong latest na balita natin dito sa update na para sa kanya ay nakita ito nila Nanay Neri at Ate Nenet na pumunta daw ito doon sa dati niyang bahay. Kung mga bumisita doon sa kanila kasi ang bahay niya kasi malapit doon kay Ate Nenet saka kay Nanay Neri. Nakita ito ni Nanay Neri at saka ni Ate Nenet at ito'y kinausap nila. At bakit siya nandoon? Bibisita lang daw siya. At tinanong ito nila Nanay Neri kung nasaan yung bisikleta niya. Ang sabi, hindi niya madala-dala kasi tumakas lang daw siya doon sa bahay ng kanyang girlfriend. Kasi ayaw daw nilang pumunta siya dyan at magagalit daw yung pamilya nitong si babae sa kanya. So anong dahilan bakit siya nagalit na kung pupunta doon? Samantala naman po itong si Bong ay alam naman po ito ni Clarissa na ito si Bong ay galing dito kay Ka-Business at inaalagaan, tinuring isang anak ni Ka-Business. Itong si Bong tumalikod na lang dito kay Ka-Business. Wala man po lang hoy ni hay, walang paalam. Basta lang tumalikod at pumunta doon kay Clarissa nang hindi natin alam. Syempre, makamandag itong si Clarissa. Alam na natin yan, mga ka-business. So, at ito pa po, ang narinig nating latest na balita. Ito pala si Clarissa sa kanyang live, ayon sa ating mga sources dyan, at tinawag daw niya ito si Ate Nenet ng sinungaling. Kumbaga, sinungaling daw si Ate Nenet at hindi pumunta doon si Bong sa bahay nila. Multo ang pumunta, multo ang kinausap ni Ate Nenet, multo ang kinausap ni Nanay Neri, hindi si Bong. Multo ni Bong yun. Kasi pinagkasinungaling niya eh. Paano? At isa pa mga ka-business, mga kapapi, paano malalaman ni Ate Nenet na yung anak ni Clarissa nagdadala ng babae doon sa bahay niya? Na doon natutulog, kaya si Bong ay pumupunta raw doon yung girlfriend ay siya ay umaalis sa bahay. Nagtatambay siya doon sa basketball court. So, nainip siguro itong si Bong, instead na magtambay siya doon, naisipan niyang bumisita doon sa kanyang bahay. Doon kila Ate Nenet. Yun na nga. At sinabi, ay okay naman daw siya, saka na lang daw siya makipag-usap dito kay Ka-Business.
Ewan dis kung bakit saka na lang daw siya makipag-usap dito. At ayon pa dito kay Ate Nanette at wala itong kapera-pera pumunta dito. Saan siya nakakuha pamasahe niya? Ay naglakad lang daw ito mula Bulacan hanggang dito sa Caloocan. Pero ang sabi ni Ate Nanette ay siya ay sumasakay ng jeep patungong ano yon, tapos doon na lang siya bumababa at maglakad papunta ng Bulacan. Kumbaga siguro malapit lang ng kaunti, kaya kaya niyang lakarin. Ayun na nga mga kabisnes, mga kapapi. At ito nang naman ang masasabi natin dito sa pamilya ni Clarissa at dito kay Clarissa. Bakit naman ninyong pagbawalan si Bong at pagalitan si Bong? Kung halimbawa pupunta man siya bibisita doon kay kabisnes. Alam naman po ninyo galing si Bong nandyan eh. Nakilala ninyo si Bong dyan siya kay kabisnes. Kumbaga, ito si Clarissa gusto lang niya gusto niyang anong tawag doon? Gusto niyang makipagkompetensyahan dito kay ka-business tungkol dito sa YouTube channel. Ay hindi niya naisip, charity vlogger ito na matagal na. Dito ang gusto niyang makipagkompetensya rito kay ka-business. Kaya entero na lang ang galit niya, entero na lang kung anong pinaggagawa niya dito kay ka-business. Na pinapaniwala niya yung tao na itong si ka-business ay ganito, ay ganyan. So, mga ka-business ay yun na nga at ano natin dito sa topic ni Bong. Bakit nga ba siya tumatakas? Bakit nga siya pumupunta rito at hindi siya nagpapaalam? Siguro na-miss niya lang talaga itong lugar na ito at na-miss na naman niya yung uminom. Hindi lang siguro talaga siya nakainom that time kasi wala nga daw siyang pera, sabi ni Ate Nanette. Kung hindi ka ba naman sira ulo, Kuya Bong, kung hindi ka umalis doon kay Laka Business, di hanggang ngayon mayroon ka pa ring sahod ng 20,000 a month. Diba? So, dito kay Clarissa, tanungin natin itong si Clarissa. Ikaw, Clarissa, kaya ba ni Bong maghanap ng trabaho na sasahuran siya ng tatrabahuan niya ng 20,000 pesos a month? Sa palagay mo ba, sa kalagayan ni Bong, may tatanggap sa kanya magtrabaho? Natural, wala. Diba? So, ibig sabihin, sinayang lang talaga nitong si Clarissa itong trabaho ni Bong nandito kay Laka Business. So, ngayon itong si Bong, kaya siguro parang hindi lang talaga siya makakadiretso rito kay ka-business, siguro nahihiya o natatakot. Yan na lang. Ipalagay na natin nahihiya lamang dahil sa ginawa niyang hindi pagpapaalam ng pagtalikod niya kay ka-business. Yan siguro kahit gusto niya pumunta dyan kasi alam naman natin si Bong ay may pera dyan kay Laka Business. So, ang sabi ni Ate Nanette, walang pera si Bong. Natural po yun, wala talaga yun. Kasi kung mapapanood ninyo po dyan sa live ni Clarissa, parang ginagawa niyang puppet itong si Bong. At repeat after me, ang tawag doon, ay kung sinasabi niyang, sabihin mo sa mga loves, kumusta na, magsalita naman ito, kumusta na po, yun lang. So, para na lang siyang puppet ni Clarissa. At alam naman po natin, dito na binabanggit ni Clarissa sa kanyang live, na itong si Bong ay ini-sponsoran ng may sponsor nila sa pangangailangan niya. So, it means, is not kumbaga, hindi niya sariling pera yung pinanggagastos doon. Mayroon nag-i-sponsor. By the way, wala tayong pakialam doon. Ito lang ang masasabi natin. Wag mong pagsabihan, Clarissa, si Ate Nanette ng sinungaling. Kasi ano yung nakita nila Ate Nanette doon na pumunta at kinausap nila doon? Multo ni Bong yun. Multo ni Bong na nagsalita. Multo ni Bong na pumunta bumisita doon. Ganun bang ibig mong sabihin? Hindi mo lang kasi, ayaw nyo na lang kasi matuklasan na naman yung totoo kung bakit nagkaganyan si Bong at biglang bumitaw dito kay Laka Business at pumunta dyan sa inyo. Kaya galit kayo pumunta dyan at pinagsabihan mo pa itong si Ate Nanette ng sinungaling. Takot ka ba mabunyag kung ano yung dapat mabunyag, di ba? At saka, bakit magsisinungaling si Ate Nanette doon kay Laka Business magsabi na si Bong ay pumunta doon kung hindi niya nakita si Bong? Kung hindi niya mismo nakausap si Bong? Hindi lang naman sila ata ang nakakita doon kay Bong. Lahat doon nakita nila si Bong na pumunta doon. At ang sinabi pa ni Nanay Neri, 2 beses na yon ang punta niya doon. Tumatakas siya, pumunta doon sa dati niyang bahay. So,
naghahanap nga talaga siya ng ano, sabi nila Nanay Neri at saka Ate Nanet ay hindi na raw ito nila papahiramin ng pera kasi hindi nga raw ito marunong magbayad. Yun ang sinasabi nila. So, at yun, umuwi na lang siguro siya ulit kasi wala siya sigurong mahiraman na pera dyan. Kasi wala pong pera si Bong nang nandyan siya kay Clarissa. Hindi siya makakahawak ng pera. Samantala dito siya kay ka-business, open na open siya ng pera kasi may sahod siya at may pera siya dito kay ka-business. At kung ano yung pangangailangan niya, sinasagot nila ng ka-business family yon. Yun lang ang pagkakamali nitong si Clarissa, ay pinatigil at di niya pinapunta at hindi na niya pinapareport si Bong dito magtrabaho dahil siguro takot siya na mawalaan siya ng views, mawalaan siya ng subscriber pag si Bong bumalik dito kay ka-business. Actually, Clarissa, marami ng mga viewers ni ka-business, solid viewers ni ka-business, ayaw nila na si Bong bumalik dito kay ka-business. Dati binahal nila si Bong, ngayon no, they hate Bongs because of you. 'Di ba? So hindi na ring interesado ang mga viewers na pumunta si Bong dito kay ka-business sa ginawa niyang pambabastos dito kay ka-business, 'di ba? So wag mong sabihin at wag mong ilagay sa isip mo na nagsisinungaling ito si Ate Nenet. Dahil kitang-kita ng dalawang mata at kitang-kita ng mga tao doon na kapitbahay ni Bong. Nakausap nila si Bong, bakit hindi mo dala yung bisikleta? Ay siya ay tumatakas lamang papunta dito kung saan siya nakatira dati dahil gusto niya sigurong makita itong kanyang dating bahay. Kaya siya tumatakas dito para bumalik dito sa saan siya nakatira dati. O kaya, hinahanap na niya si Alak. Tinatawag-tawag na siya. Kumbaga, hinahanap na naman ng kanyang katawan ang uminom ng alak. Kaya siguro siya pumunta dyan. At hindi lang siya nakapag-inom dahil wala nga siyang pera. Kasi wala siyang pera doon kay Clarissa. Hindi siya binibigyan ng pera ni Clarissa. Ang binibigay lang ni Clarissa sa kanya ay groceryhan siya nang galing sa sponsor yung pambili ng grocery niya. Binibilhan siya ng kape, asukal, gatas, yung mga noodles, pagkain niya at saka biscuits. Yun po ang ginagastos ni Clarissa doon sa kanya. At yung paglalaundry ng kanyang damit, ang pag-aalas. Sa bagay naman, naalagaan naman nila ng maayos si Bong. Kumbaga, tumaba ito at kuminis daw, sabi ayon naman kay Ate Nanet. So, ibig sabihin, nakita talaga ni Ate Nanet si Bong pumunta doon. Bakit nasabi ni Ate Nanet ganon na makinis daw at hindi marumi, hindi madungis? So, it means na niya. So, how could you say na nagsisinungaling ito sila Ate Nanet na hindi totoo yung sinasabi nila na nandun si Bong? Natural, pag tanungin mo si Bong, hindi naman yan aamin si Bong na pumunta siya dyan. At hindi yan aamin si Bong na nanggaling siya dyan. Sinong siraulo? Alam ni Bong yun. Kahit naman ganyan yan, matalino yan sa pagkasinungaling yan. Natural, dito nga kay ka-business, nagsisinungaling na yan. What more dyan sa iyo? 'Di ba? Kasi pinapaniwalaan mo talaga yung kasinungalingan ni Bong. Natural, magpagtanungin mo yan, galing ka doon, mahal. Ay hindi, sinungaling yan si Ate Nanet. O, gawin niya pang sinungaling yung tao. Samantala, ang daming witness, pwede mag-witness na pumunta dyan si Bong. So, by the way, bakit kailangan nyo pang tanungin si Bong kung pumunta dito? 'Di ba? Dapat yun, Clarissa, maisip-isip ninyo. Maisip ng mga kamag-anak mo, kung hindi dahil kay Bong ay hindi ka makilala dito kay ka-business at wala kang ganyang subscriber na ipinagmamalaki mo ngayon, dapat why you should not just to ask and apologize, yung makipagkasundo ka dito kay ka-business para bumalik rin si Bong sa trabaho niya at hindi ka na mahihirapan at hindi na rin mahihirapan si Bong, 'di ba? By the way, siguro tatanggapin naman yan ni ka-business kung sakasakali ba na magtrabaho uli. At ito pa, no, ang tanong natin mga ka-business, mga kapapi, matutuloy ba ang kasal sa July? Watch and see natin yan kung matutuloy ba yan. Hindi natin. That is a very big question mark. Kung magpapakasal ba itong si Clarissa dito kay Kuya Bong. Kasi ang pagkasabi niya doon sa live niya last Sunday, wala daw silang ipon ni Bong na pera para magpakasal. Alam na daw ni Bong yon
ang ano yung desisyon nilang dalawa. So it means either matuloy, hindi natin alam. Pero 100% siguro ay hindi pa nila itutuloy dahil nga daw wala silang budget para sa kasal. So watch and see na lang po tayo mga kabisnes kung matutuloy ba ang kasal o hindi. So hanggang dito na lang ang aking reaction video. Ito po ang yung lingkod Alminda Mix Vlog nagsasabi, may Allah bless us all and good night po, at i-continue natin itong Chika Minute ni Ate Nanet sa kanilang conversation ng ating pinunong kabisnes. Parang nakulong yata na isang ilang buwan sa bahay. So, ganun siya eh. Parang malinis siya ngayon dati. Pero yun ko lang kasi tumatakas na siya ngayon doon. Malay mo kung doon siya sa barkada niya sa taas, di ba? Takas pa more. Tatakas talaga yan. Mahirap na yan magbago si Bong. Wala man lang dumadaan dito na sasabihin, ay si Bong nandun sa amin, ganyan, di ba? Wala pa naman. Pero sandali lang naman siya dito, parang wala pa nga 2 oras. Siguro, naramdaman niya siguro, hindi na nagbibigay sa atin niya. Ay, sino naman tao nung hindi magbibigay, nasasawa na ako sa'yo. Puro ka lang, ano lang ba, sabi ko sana, give-in yung Bong, sinungan ako. Bong, ano ba, yung parang, gumanda naman ang ano mo, yung buhay mo ba, yung parang bagasan, lagi kang busog. Kasi pag laging gutom, parang wala sa sarili. Di ba? Laging wala siya sa sarili niya pag gutom siya. Paano na lang yun kung... Okay po, hanggang dito na lang. Bye! Good night and good morning.